So yun, what's up sa inyo mga kapito? At ngayon ay January 5 to 2025, araw ng linggo at gabi rito ngayon sa lugar kung nasaan ako dito sa Grand Cayman. Sa isla, bumalik ako rito sa isla ngayon yung last year ano. At yun, nagre-referee pa rin tayo rito at nagtatrabaho, nagre-referee. So sa lahat ng mga followers ko, sa lahat ng mga subscribers, patuloy na sumusuporta dito sa ating channel. Happy New Year! At sisimulan natin ang New Year ng pagva-vlog uli, ang 2025, pero iro-vlog na lang natin. Okay? Since kailangan natin buhayin ulit ang pagba-vlog para sa mga kapito natin, makatulong tayo sa mga kapwa natin referee, sa mga followers natin, subscribers natin, magba-vlog tayo sa abot ng ating mga kaya. Okay? Sa mga panahon, sa mga oras na may referee, dadaling ko kayo sa court. Okay? At sa pagre-referee natin dito sa Grand Cayman, meron tayong tinuturuan ngayon na tatlong referees, mga baguhang referees. So yun ang ating pinagkakaabalahan sa mga araw na to, sa mga panahon na to. Of course, aside from being na nagtatrabaho tayo rito sa isla, magtuloy-tuloy pa rin ang ating pagtuturo dahil yun naman ang nasa puso natin, yun ang passion natin, pagre-referee. At siyempre, tumatakbo pa rin naman tayo, hindi mawawala yung kahit saan lugar tayo mapunta, tatakbo at tatakbo tayo, magre-referee tayo. Pero, nandito na yung plano, sa point na to, na nagtuturo na talaga ako ng mga baguhang referees. Okay? So, yun ang ipapakilala ko sa inyo sa mga vlog natin kapag meron tayong laro sa isang venue. So, yung mga baguhang referees na tinuturuan ko. At syempre, magpapakita pa rin tayo roon kung paano sila pumito at uh, yung mga scenarios na nangyayari sa loob ng basketball court. Makakita pa rin kayo mga naglalaro ng basketball. Pero more on magko-concentrate tayo sa mga referees, of course. Kasi yung mga tinuturuan ko ngayon, almost 2 months pa lang na nagre-referee, no? Pero happy to say na mga mabibilis pumikap, mga fast learner. Kaya nakakatuwa. Okay? So doon naman na sumasaya yung mga lecturer, yung mga nagtuturo sa mga referees, sa mga tinuturuan, sa mga baguhang referees na mabilis pumikap, na mga nakikinig talaga at willing matuto. Okay? So, nagkakaroon ng kasayahan ang mga nagtuturo dyan. Lalong-lalo na ako, pag nagtuturo ako, mabilis pumikap ang isang referee, sumusunod sa akin, nakakatuwa at kumbaga, napupursige pa talaga akong magturo. Sa mga panahon na wala tayong pito, kasi ang pito rito is Wednesday, Friday, Saturday, and Sunday. Minsan wala pang Saturday, ano? Pero yung tinatawag na araw ng Wednesday, Friday, and Sunday, laging may laro yan. So dadalhin ko kayo sa court sa mga panahon na yan. At sa mga panahon na wala namang laro, mag-vlog pa rin tayo, raw vlog, ganito. Pero magtuturo tayo ng mga rules and regulations. Yung mga updated rules and regulations, yung mga senaryo na kailangan malaman ng mga kapwa natin referee. Yung mga rules na yan, hindi na natin i-complex, ano? Hindi na natin pabibigatin, hindi natin palalalimin. Ay mga common sense lang na pag-a-apply ng mga ordinaryong referees na kailangan matutunan sa loob ng basketball court. Hindi naman lahat ng referees na bibigyan ng pagkakataon na makapagpito sa mga pro league, sa mga matataas na liga, which is kailangan sa mga matataas na liga. Ang batayan talaga dyan ng mga referees ay kumbaga complex na yung mga rules na kailangan talagang malaman. Pero for a meantime, sa mga referees na mga baguhan, na mga karaniwang tumatawag lang sa mga pangbaranggayan, pag-aanin natin ang pagtuturo. Huwag natin gawing komplikado. Okay? So alam naman na ng mga viewers natin, ng mga subscribers natin na ganyan si Uncle B magturo. Okay? Hindi natin ginagawang komplikado ang mga rules and regulations, yung mga written na yan. Pero of course, habang pinag-aaralan natin ang tinatawag na mga written rules na yan, ng dalawang aklat, ang OBR at saka ang OBRI, meron pa rin tayong mga aklat na dapat matutunan, katulad ng mga aklat na gustong iparating o gustong ipalam ng FIBA sa atin. Napakaraming aklat niyan, ano, regarding sa officiating, mga mechanics. Okay? Na yun ang ituturo natin. So, for a meantime, 6:20 6:25 na dito sa atin. Ang start ng laro diyan ay 7 o'clock. So ngayon 6:25 ng gabi dito sa isla, sa Cayman Islands, ano. Dito sa Grand Cayman. So mamaya
dadalhin ko na kayo doon sa court mismo at ipapakilala ko sa inyo yung tatlong referees na tinuturuan natin. Okay mga kapito, no? Pero ganun pa rin sa lahat ng mga followers ko, no? Sorry. Mingi ako ng pasensya kasi sobrang dami na ng mga comment section dyan. Sa comment section yung mga tanong na hindi ko nasasagot. So ngayon, yung etong post natin ngayon, yung bago nating vlog, no, magkakaroon na ako uli ng panahon na basahin yan at syempre sagutin. So ituloy-tuloy nyo lang yung pagtatanong dyan sa comment section. Kahit na ano ang ating content, ang ating topic. Okay? Kahit hindi nagtuturo si Uncle B ng mga rules and regulations sa panahon na nagva-vlog siya, pwede kayo pa rin kayo magtanong dyan. At sa abot ng ating makakaya, sasagutin natin yan. Okay mga kapito, at sa lahat ng mga brothers natin dyan, mga sisters na hindi naman mga referees, pero sumusuporta dito sa ating channel, maraming salamat po at taos puso po akong nagpapasalamat. Simulan natin ang 2025 ni Uncle B ng Roblog at makikilala nyo kung sino si Uncle B. Ang tunay na Uncle B dito sa mundo ng YouTube. So kita-kita tayo sa court later mga kapito. So diyan si Emil, nandito kami ngayon sa liga ng One Sports Cayman. Yan si Emil ang tinuturuan ko sa tsaka si referee MJ. Pangalawa, yung pangatlo namin ayun, timer. Yang nakatalikod na pogi na yan. So yan yung mga tinitraining ko ngayon para dito sa One Sports Cayman Liga. So tatandaan nyo yung mga pagmumukha na yan, yung mga pogi na yan. Yan. So andito kami ngayon sa court. Yan. May ligang ginaganap. So ano masasabi nyo? Anong masasabi mo sa pagiging isang referee? Emil? Pagiging isang referee is isang noble job. Kailangan pagbutihin. Tumawag ng maayos. Walang pinipili. Napakaseryoso nito eh. Both sides. Ayaw naman MJ. Musta ang pagre-referee? Saya. Basta enjoy lang sa pagiging referee. Kasi kailangan yan mo siya i-enjoy mo kasi kapag masyado kang seryoso, wala. Kailangan focus lang. Every game, kung ano yung mga mali, next game, bawi ka. So yan, narinig nyo naman ano. Baguhan pa lang yung mga yan pero meron ng alam pagdating sa officiating. Tigas lang talaga. Yan. Integrity. Tigasin lang natin. Game time. Three points by number 4, David Gaspar. That 3 points is brought to you by CDG, the Cayman Distributor Group. Two points by number 18, Rosario. Bonus free throw for Ethan Gregorio. Magbabago sa 14 na. Substitution. Number 22 out. Number 16. Substitution. Change 4. Last count for number 26. Reaching foul by number 24, Escobilla. That's your first personal foul, first team foul for the Hanger.
So mga kapito at natapos na yung game namin ngayong araw na to. Okay? January 5, 2025. Ito yung first na vlog natin sa YouTube. At syempre, sabi ko kanina, ayan, kausapin natin yung mga referees natin, yung mga bagong referees na tinuturuan natin ngayon dito sa Cayman Islands. Alam naman ng mga followers natin, mga subscribers natin na nandito ako sa Cayman Islands ngayon, dito sa YouTube channel. Okay? So yan. So, interviewin lang natin sila ng konti. Okay? Para ma-meet nyo naman sila. Ayan. Ayan yung mga kasama natin. So, siyempre, unang-una ito si Sir Glenn. Sir Glenn, isa sa mga referee natin. So, Sir Glenn, anong masasabi mo sa, ano? 2 months na? 2 months na tayo nagre-referee. 2 months. So, 2 months. So, anong masasabi mo? So, pinasok mo yung buhay na pagre-referee. May pressure pero masaya kasi marami ka natututunan, may improvements, developments, at maganda yung nangyayari sa akin. Kumbaga sa elementary, nagiging high school din, nagle-level up, at maganda, napakaganda. Exciting. Sir Glenn, taga ano to? Taga, saan ba yan? Montalban, taga Montalban, Montalban, Sir Glenn. yeah. Glenn Ako Malasarte. yung nakapag-referee din doon. Ayan, dami natin diyan mga mga kasama mga referees, mga kapito diyan sa Montalban. Yan, San Shout Mateo. out sa Montalban. Sir Glenn, pinasok niya ang mundo ng pagre-referee. So, yan, may pressure sabi niya, pero natural lang yan sa mga referees. And then, ayan, andito ang ating puging kasama na si MJ. MJ, ano masasabi mo kanina na mga pag-o-officiate mo? Maganda yung game kanina. Yung fair play, mas maganda. Maganda naman na itawid namin yung pag-officiate kanina. Real talk lang ha. Oo. Anong nararamdaman mo kapag pag inaano ka ng mga audience Pag o mga nababash ka, players? pero ganun pa rin. Kahit basta iyan ang integrity. Yung pagtawag ng Nang pito tama. mo, ng tama. Doon lang tayo sa fair play para Yung sinasabi ni Sir MJ, ni Ref MJ na integrity, yun yung alam naman ng mga kapito natin yan. Yung tatawag ka, pipito ka, yung nakita mo talaga, yung hindi ka nanghuhula. Kaya kasi, nasa tamang area ka, nasa tamang area. hindi pwedeng nanguhula ka na kung pag tawag mo. Tsaka pag natawag mo na, desisyonan mo lang. Maganda. Yan ha, Yun na yun. maguhang pa lang yan. Can you imagine, 2 months pa lang yan tumatawag. Almost 2 months, wala pang 2 months talaga. Pero, mga fast learner, mabilis po make up. And then, eto si, taga saan ka, MJ? Taga saan? Tagay, sir. Ayun, taga Batang Tagig. Sa lahat ng mga Tagig dyan, shoutout, marami rin tayong mga kapito dyan. Ayun, Family ko dyan. ayan, sa Sa Tagig. Lower Bigutan. Ang lambing ng boses niya, mahina. And then, ito si Ref Emil. Ayan, ano masasabi mo sa experience mo sa pagre-referee? Bagong referee lang din to. From player, transition sa as referee. Magandang game. Na-enjoy pa rin yung basketball, hindi na nga lang as a player, pero bilang referee, pero part of basketball pa rin. Ayun, tawag lang kung anong nakita, yung totoo lang. Both sides, integrity, yun yan. ang kailangan dyan. Yan. Ito yung mga referees na to, mga kapito, sa lahat ng mga followers natin, ng mga viewers natin. Matataas ang matataas ang control sa sarili, yung patience, kasi diyan ko sila tinitrain. At syempre, more on naka-focus pa tayo ngayon sa mechanics, 'di ba? Sa mga mechanics sa loob ng basketball court. Pero na kami paunti-unti sa mga rules and regulations, nagle-lecture kami kapag may time sa mga rules and regulations kasi kailangan ma-expose din sila sa tamang rules and regulations ng basketball kasi yun ang talagang ginagamit nating sangkapan sa loob ng basketball court para tumawag ng maayos. And then andito naman ako, nasa loob naman ako ng basketball court, natutulungan ko sila. Pero minsan binibigyan ko sila ng challenges kapag magagaan yung tatawagan. So yan. At okay naman so far, and then sana magtuloy-tuloy. So biglang natin maging inspirasyon lang tayo sa mga kapwa natin referee na ng mga baguhan na tuloy-tuloy lang yung ating pagpito, walang susuko. Di ba? Kasi pag sumuko tayo,
Wala, nasimulan na natin eh. Di ba? At saka, yun, magagaling naman yan. Okay na okay. So, yun. Shoutout na lang. Yan, Shout out ha, mga referee. Samantalban, Brother Jory. Yeah. Si Brother Emil, si Ref Emil, taga saan ng ano? Romblon Island. Yan, taga Romblon. Meron din tayo mga supporter dyan. Sobrang dami tayong supporters dyan. BAP, SBP, dyan sa Romblon. So yan guys, at meron tayong kanina na mapapanood nyo kanina yung mga clip na mga officiating namin. At ayan, shoutout sa commissioner namin. Ay, mga commissioner namin, nagkalat lang rito. So shoutout na lang sa lahat. At so far, ngayon, kita-kita ulit tayo sa susunod na schedule kasi ang plano ko, every schedule, mapamabigat, mapamagaan ang laban, ipablog natin para may update kayo sa mga tawag namin hanggang sa matapos ang liga na to ng One Sports Cayman dito sa Grand Cayman. Yes. So ayun, dito na natin tatapusin na ang ating vlog ano sa ngayon. Ayan, mga pogi. Ayan, thank you sa pagsama nyo sa akin dito sa ating vlog. So mga kapito, God bless us all. Peace out.